Isang napakalaking aklat na halos kasing laki ng isang tao. Isang aklat na sinasabing isinulat sa loob lamang ng isang gabi. Isang aklat na may kakaibang larawan ng mismong dyablo at isang hiwaga na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nalulutas. Paano nagawa ang aklat na ito? Sino ang tunay na may akda? At totoo nga bang nakipagkasundo siya sa dyablo kapalit ng kanyang kaluluwa? Sa videong ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakanakakatakot at pinakamisteryosong aklat sa kasaysayan ng mundo. Ang aklat na kilala bilang The Devil's Bible. At habang lumalalim tayo sa kwento nito, matutuklasan natin ang mga alamat, teorya, dokumentadong kasaysayan, mga ulat mula sa mga eksperto, at mga nakakakilabot na pangyayaring nauugnay sa librong to. Kaya kung handa ka ng sumilip sa isa sa pinakamadilim na misteryo noong Middle Ages, atin nang simulan. Ang Devil's Bible ay hindi katang-isip. Hindi ito bahagi ng horror movie at hindi rin ito isang modernong urban legend. Ito ay isang tunay na aklat na umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ang opisyal nitong pangalan ay Codex Gigas na ang ibig sabihin ay giant book o napakalaking aklat at hindi nakakapagtaka kung bakit yun ang pinangalan dito. Ito ang isa sa pinakamalaking medieval manuscript na natagpuan sa buong mundo. May taas itong halos 92 centimeters, may lapad na humigit kumulang 50 centimeters at may timbang na mahigit 70 kilos. Ibig sabihin, hindi ito kayang buhatin ng isang tao ng basta-basta. Kadalasan, kailangan ng dalawang tao upang ligtas itong mailipat. Ang bawat pahina nito ay gawa sa balat ng hayop at ayon sa mga mananaliksik, mahigit 150 na balat ng iba't ibang malalaking hayop ang maaaring ginamit upang mabuo ang librong to. Isipin nyo yun, isang aklat na nangangailangan ng napakaraming materyales, napakaraming oras, at napakaraming pagsisikap. Ngunit ang higit na nakakapagtaka ay hindi ang laki nito, kundi ang nilalaman. Sa loob ng Codex Gigas mga kaibigan, makikita natin ang halos buong Biblia na nakasulat sa wikang Latin. Mayroon ding mga medikal na kaalaman, mga kasaysayan, mga ritual, mga sulat tungkol sa exorcism, mga panalangin, at iba't ibang dokumentong pangrelihiyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng to, may isang pahina na siyang dahilan kung bakit ito tinawag na Devil's Bible. Isang buong pahinang naglalaman ng malaking larawan ng dyablo. Isang imahe na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ng kilabot sa mga nakakakita. Naniniwala ang mga historiador na ang Codex Gigas ay nilikha noong unang bahagi ng 13th century. Tinatayang nasa pagitan ito ng taong 1204 hanggang 1230. Ito ay ginawa sa isang Benedictine monastery na matatagpuan sa dating rehiyon ng Bohemia. Ang lugar na ito ay bahagi na ngayon ng bansang tinatawag na Czech Republic. Noong panahong yun, ang Europa ay nasa gitna ng malalim na impluensya ng relihiyong Kristiyano. Ang mga monasteryo ang nagsisilbing sentro ng edukasyon. Dito ginagawa ang karamihan sa mga aklat at dito rin kinokopya ang mga banal na kasulatan. Ang paggawa ng isang simpleng manuscript noon ay maaaring tumagal ng ilang buwan. Minsan nga ay ilang taon pa. Kaya naman nang pag-aralan ng mga eksperto ang Codex Gigas, agad-agad silang namangha. Tanong nila paano nagawa ang isang napakalaking aklat na to at bakit tila iisang tao lamang ang sumulat nung buong nilalaman. Isa sa pinakamalaking misteryo ng Devil's Bible ay kung sino talaga ang gumawa nito. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto sa sulat kamay, tila iisang tao lamang ang nagsulat ng buong aklat. Ito ay dahil pare-pareho daw ang estilo ng sulat, pare-pareho ang tinta, pare-pareho ang paraan ng pagkakagawa. Kung totoo man to, nangangahulugan itong isang tao lamang ang nagsulat ng mahigit 300 pahina ng isang napakalaking manuscript. Ngunit may problema. Ayon sa modernong pagsusuri, kung ang isang tao raw ay magsusulat ng walang tigil, aabutin pa rin siya ng 20 hanggang 30 taon upang matapos ang buong aklat. At dito mga kaibigan, nagsisimula ang hiwaga.
Ayon sa pinakasikat na kwento tungkol sa Codex Gigas, may isang mongheng nakagawa ng matinding kasalanan. Hindi malinaw kung ano ang kanyang kasalanan, may ilang bersyon na nagsasabing nilabag niya ang kanyang mga panata. Ayon naman sa ilan, gumawa raw siya ng krimeng hindi mapapatawad. Bilang parusa, hinatulan siyang ikulong ng buhay sa loob ng pader ng monasteryo. Ang ganitong klaseng pagkakakulong ay isang brutal na kaparusahan noong panahon ng Middle Ages. Upang iligtas ang sarili, nangako ang monghe na gagawa siya ng isang aklat na magbibigay ng karangalan sa kanilang monasteryo at gagawin niya ito sa loob lamang ng isang gabi. Nang dumating ang kalagitnaan ng gabi, napagtanto umano niyang imposible ang kanyang pangako. Kung iisipin mga kaibigan, walang tao ang kayang gumawa ng ganoong kalaking aklat sa loob lamang ng ilang oras. Dahil sa desperasyon, ginawa niya raw ang hindi dapat gawin. Tinawag niya ang Diablo at nakipagkasundo. Kapalit ng kanyang kaluluwa, tutulungan siya ng Diablo na matapos ang aklat bago sumikat ang araw. Bilang pasasalamat, iginuhit umano ng monghe ang larawan ng Diablo sa loob ng aklat. At magmula noon, tinawag na itong Devil's Bible. Sa kasalukuyan, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa alamat na to. Karamihan sa mga historiador ay naniniwalang isa lamang itong kwento na lumitaw makalipas ang maraming siglo. Gayunpaman, may ilang bagay na lalong nagpalalim sa misteryo. Una, tila iisang tao nga ang nagsulat ng buong aklat. Pangalawa, hindi pangkaraniwan ang laki nito. Pangatlo, kakaiba ang pagsasama-sama ng mga nilalaman nito. At pang-apat, bakit nga ba magkakaroon ng napakalaking larawan ng Diablo sa loob ng isang napakarelihiyosong aklat? Ito ang tanong na hindi pa rin ganap na sasagot hanggang ngayon. Kung may isang pahina na naging dahilan upang sumikat ang Codex Gigas, ito ay ang larawan ng Diablo. Ang imahe ay sumasakop sa halos buong pahina. Makikita rito ang isang nilalang na may malalaking mata, mahabang kuko, dalawang sungay, at kakaibang ekspresyon na tila nakatitig mismo sa sino mang tumitingin. Para sa marami, ito ang isa sa pinakanakakatakot na larawan mula sa Middle Ages. Mas lalo naman itong naging misteryoso dahil sa katapat nitong pahina. Sa kabilang pahina, makikita naman ang larawan ng Heavenly City o simbolo ng langit. Ayon sa ilang scholar, maaaring sinadya ito upang ipakita ang pagpili sa pagitan ng mabuti at masama, langit o impyerno, Diyos o Diablo. Ngunit para sa mga conspiracy theories, baka may mas malalim pang kahulugan. Habang lumilipas ang mga siglo, lalong dumami ang mga tanong tungkol sa Codex Gigas. At sa tuwing may isang misteryo na walang malinaw na kasagutan, kusang lumalabas ang iba't ibang mga teorya. May mga teoryang nakabatay sa kasaysayan, may mga teoryang nakabatay sa relihiyon, at mayroon ding mga teoryang nagsasabing may puwersang hindi maipaliwanag ang nasa likod ng paglikha nito. Hanggang ngayon, wala pa rin ganap na kasagutan kung alin sa mga to ang pinakamalapit sa katotohanan. Pero para mas maintindihan niyong mabuti, isa-isahin natin ang mga pinakasikat na paniniwala. Ayon sa maraming modernong historiador, malabong isang tao lamang ang gumawa ng Codex Gigas. Bagamat pare-pareho ang sulat sa buong aklat, posible raw na sinadya lamang ng mga monghe na panatilihing pareho ang estilo. Sa panahon ng Middle Ages, normal na magkaroon ng maraming tagasulat sa iisang aklat. Maaaring isa ang nagsimula at ipinagpatuloy ito ng iba sa loob ng maraming taon. Kung tama ang teoryang to, nangangahulugan na ang alamat ng mongheng nakipagkasundo sa Diablo ay maaaring isang kwentong idinagdag lamang pagkaraan ng maraming siglo upang gawing mas misteryoso ang aklat. Kaya lang mga kaibigan, sa napakaraming pagsusuri na isinagawa sa Codex Gigas, napansin ng ilang eksperto na halos walang pagbabago sa estilo ng pagsusulat mula unang pahina hanggang huli. Kung iba't ibang tao nga ang gumawa nito, paano nila napanatili ang eksaktong parehong sulat sa loob ng napakaraming taon? Ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin tuluyang nawawala ang misteryo.
May ilan namang naniniwalang posible talagang isang tao lamang ang gumawa nito, hindi sa tulong ng dyablo, kundi sa pamamagitan ng matinding dedikasyon. Ayon sa teoryang ito, maaaring inialay ng isang monghe ang buong buhay niya sa paggawa ng aklat. Araw-araw, taon-taon, dekada matapos ang dekada, at posibleng inabot siya ng 20 hanggang 30 taon o higit pa. Kung ganito nga ang nangyari, ang Codex Gigas ay hindi isang supernatural na bagay. Isa itong pambihirang halimbawa ng tiyaga at sakripisyo ng tao. Ngunit para sa marami, masyadong kahanga-hanga raw ang aklat upang tanggapin ang simpleng paliwanag na to. Isa sa mga paboritong paksa ng mga conspiracy theorists ay ang posibilidad na may nakatagong mensahe sa loob ng Devil's Bible. May mga nagsasabing ang pagkakasunod-sunod ng mga pahina ay may lihim na kahulugan, may ilan ding naniniwala na may mga simbolong hindi agad napapansin. Ayon sa kanila, maaaring naglalaman ang aklat ng kaalamang itinago ng simbahan. Mga sinaunang lihim, mga ipinagbabawal na impormasyon o mga aral na hindi kailanman dapat mabasa ng publiko. Sa kabila nito, wala pang natatagpo ang matibay na ebidensya upang suportahan ang mga pahayag na to. Ngunit hindi nito napipigilan ang mga tao na patuloy na maghanap ng mga nakatagong pahiwatig sa loob ng libro. Isa sa pinakakilalang misteryo ng Devil's Bible ay ang mga nawawalang pahina nito. Sa kasalukuyan, alam ng mga eksperto na may ilang mga pahina na nawawala sa orihinal na manuscript. Hindi malinaw kung kailan sila natanggal, hindi rin malinaw kung sino ang nagtanggal, at higit sa lahat, hindi alam kung ano ang nakasulat sa mga pahinang yun. Dito nagsimula ang napakaraming haka-haka. May nagsasabing naglalaman ang mga ito ng mga ipinagbabawal na ritual, may ilan namang naniniwalang may mga panawagan sa demonyo, at ayon naman sa iba, may mga lihim raw na kaalaman tungkol sa kulam. Ngunit ayon sa karamihan ng mga eksperto, baka raw karaniwang dokumento lamang ang nasa mga nawawalang pahina. Sa kasamaang palad, dahil nga wala na ang mga to, maaaring hindi na natin malaman ang buong katotohanan. Tulad ng maraming misteryosong artifact sa kasaysayan, hindi nakaligtas ang Codex Gigas sa mga kwento ng sumpa. Sa loob ng maraming siglo, may mga taong naniwalang may kakaibang enerhiya yung aklat. May mga ulat na nakaranas umano sila ng matinding pagkabalisa matapos nilang tumingin ng matagal sa larawan ng dyablo. May iba namang nagsasabing tila nakatitig sa kanila ang imahe saan man sila nakapwesto. May mga bumibisita sa museo upang subukan mismo kung mararamdaman ba nila ang sinasabing presensya. Karamihan naman ay walang kakaibang nararanasan, ngunit may ilan na nagsasabing hindi raw nila maipaliwanag ang pakiramdam ng bigat, lalong-lalo na kapag nakatingin sa larawan ng dyablo. Isa sa mga pinakamatinding pangyayari sa kasaysayan ng Codex Gigas ay ang malaking sunog noong 1697. Noong panahong yun, nakaimbak ang aklat sa isang kastilyo sa Sweden. Isang napakalaking apoy ang sumiklab sa gusali. Maraming mahalagang dokumento ang nasira, maraming kayamanan ang tuluyang nawala, ngunit himalang nakaligtas ang Devil's Bible. Ayon sa ilang ulat, itinapon umano ang aklat palabas ng bintana upang mailigtas ito sa apoy. Dahil sa sobrang laki at bigat nito, hindi malinaw kung totoo ba yung kwento. Ang Codex Gigas ngayon ay matatagpuan sa Sweden. Ito ay iniingatan sa National Library of Sweden. Isa ito sa pinakamahalagang historical manuscripts sa kanilang koleksyon. Mahigpit ang seguridad sa lugar, kontrolado ang temperatura, kontrolado rin ang humidity. Ginagawa ito upang mapanatili ang kondisyon ng aklat. Daan-daang taon na ang lumipas mula nang ito ay malikha. Pero nananatili pa rin itong isa sa pinakamagandang na preserbang medieval manuscripts sa buong mundo. Libu-libong turista at mananaliksik ang bumibisita rito bawat taon para masilayan lang ng personal ang tinatawag ng Devil's Bible. Dahil sa misteryo ng Codex Gigas, naging tampok ito sa iba't ibang dokumentaryo at palabas. Kabilang dito ang mga episode ng Mysteries of the Abandoned
at iba pang history documentaries na tumatalakay sa mga misteryosong artifact. Madalas din itong banggitin sa mga palabas tungkol sa medieval history, occult legends at paranormal mysteries. Maraming eksperto ang naimbitahan upang pag-usapan kung paano ito ginawa. May mga historian, may mga theologian, may mga manuscript specialist at bagamat magkakaiba ang kanilang pananaw, halos lahat sila ay sumasang-ayon sa isang bagay. Ang Devil's Bible ay isa sa mga pinakakahanga-hanga at pinakamahiwagang aklat na nalikha. Sa panahon ng internet, lalo pang lumawak ang mga alamat tungkol sa Devil's Bible. May mga nagsasabing malas daw ang magtangkang kopyahin ang larawan ng Diablo. May ilan namang naniniwalang may mga nakatagong simbolo na nakikita lamang sa ilalim ng espesyal na ilaw. Yung iba naman ay nagsasabing nakaranas daw sila ng isang kakaibang panaginip matapos pag-aralan yung aklat. Isa pang teorya tungkol sa Devil's Bible ay ang paniniwalang may mga lihim na impormasyon itong naglalaman na sadyang itinago sa publiko. Sa loob ng maraming taon, may mga manunulat at conspiracy theories na nagtanong kung bakit napakaraming interes ang ibinibigay sa Codex Gigas. Kung isa lamang itong sinaunang aklat, bakit hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ito ng mga eksperto? Bakit may mga pahinang nawawala? At bakit tila napakaraming alamat ang nakapalibot dito? Ayon sa ilan, maaaring may mga impormasyon sa loob ng aklat na hindi kailanman nais ipaalam sa publiko. May mga nagsasabing maaaring may mga tala tungkol sa mga sinaunang ritual na matagal nang ipinagbawal. May ilan namang naniniwalang naglalaman ito ng mga lihim na kaalaman tungkol sa relihiyon na maaaring magdulot ng kontrobersya kung malalaman ng lahat. Gayunpaman, hindi nito napipigilan ang mga tao na magtanong. At habang may mga tanong na walang malinaw na sagot, patuloy na bubuhay ang mga teorya. Sa kabila ng lahat ng teorya, alamat at pananaliksik, may isang tanong na nananatiling bukas hanggang ngayon. Ano nga ba talaga ang Devil's Bible? Isa lamang ba ito ang pambihirang aklat na ginawa ng isang napakasipag na monghe? O may mas malalim pa itong lihim na hindi pa natin natutuklasan? Maaaring hindi na natin malaman ang buong katotohanan dahil marami sa mga taong konektado sa aklat ay matagal nang wala, marami sa mga pangyayari ay natabunan na ng panahon, at ang ilan sa mga lihim nito ay maaaring tuluyan nang nawala kasama ang mga nawawalang pahina. Isang napakalaking aklat, isang misteryosong larawan ng Diablo, isang alamat tungkol sa pakikipagsundo sa impyerno, at mga tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na kasagutan. Ito ang kwento ng Codex Gigas, ang aklat na mas kilala sa pangalang Devil's Bible. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang misteryo, kasaysayan at mga kwentong hindi maipaliwanag. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.